Isang magandang araw pong muli sa inyo mga kapatid, mga kaibigan. Muli po nandito si Balintataw ng Agila upang kayo po ay handugan ng isa na naman pong tula. Ang pamagat po ng tula na aking bibigkasin, isang basong gatas. Ako ay may isang kwento na sa inyo'y isasaysay. Tungkol ito sa halaga nitong isang kasabihan. Kung ikaw daw mag-aani balang araw, ito'y tunay at totoo, dito ko pa sisimulan. Si Lito ay isang bata, ulila na sa magulang, walang mga kamag-anak na sa kanya'y gumagabay. Sa kaniyang murang gulang, nagsisikap na mabuhay, nag-aalok ng serbisyo, katumbas ng barya lamang. Parati siya sa lansangan, ito ang kanyang tirahan. Siya ay nanlilimahid, marumi ang kasuutan. Nang hihingi ng pagkain, nangangatok ng pintuan, madalang ang tumutulong, mas madalas masigawan. Minsan siya ay kumatok sa pinto na nakapinid. Siya na may pinagbuksan ng dalaga na marikit. Pwede po bang makahingi kahit isang basong tubig? Yun ang winika ni Lito at ang kanya na pamanhik. Tiningnan siya ng dalaga at siya ay nginitian. Sabay sabing tumuloy ka, hindi kita babawalan. Ngunit ako po'y marungis, ang kay Lito na tinuran, hindi ako nababagay, pumasok sa inyong bahay. Ang dalaga ay tumalikod at pumunta sa kusina. Ako ay iyong hintayin, sandali lang, diyan ka muna. Nang bumalik ang dalaga, may gatas na dala-dala. Ramdam ko na ika'y gutom, kaya gatas ang dinala. Nangilid ang mga luha sa mata ng batang paslit. Salamat po ng marami, ang kay Lito na binanggit. Matapos niya na mainom itong gatas na mainit, tinanong niya ang pangalan ng dalaga na mabait. At sumagot ang dalaga, Olga Nunez ang ngalan ko. Salamat po Ate Olga, dalisay ang iyong puso. Ika'y tunay na mabait, mahabagin kang totoo. Di ko kayo malilimot, nandito ka sa aking puso. Lumipas ang mga taon, halos limot na ang lahat. Si Olga ay nagkasakit, karamdaman na mabigat. Karamdamang pambihira ang kaniyang kaakibat, mga doktor na gumamot, nangabigo silang lahat. Iniluwas ng Maynila ang may sakit na si Olga, upang siya ay matingnan ng doktor na dalubhasa. Inalam niya kung magkano ang kaniyang magagasta, halos kalahating milyon, tansya iyon ng sekretarya. Para siyang pinagtakpan nitong langit at ng lupa. Walang patid ang dalangin, patuloy na lumuluha. O Diyos na mapagpala, ikaw na po ang bahala, nais ko po na mabuhay para sa aking pamilya. Nang ang doktor ay dumating, ipinahanda ang silid, habang kanyang binabasa ang talaan ng may sakit. Matapos no'y pinuntahan ang pasyenteng nasa silid at noon di sinumulan operasyon sa may sakit. Halos nasa 5 oras tumagal ang operasyon
At nang doktor ay lumabas, siya naman ay sinalubong. Nang asawa at mga anak ni Olga na naroroon, kumusta dok ang misis ko? Siya po ba'y nakaagdong? Itong doktor ay ngumiti at ang wika ay tagumpay. Siya ngayoy inilipat na sa silid na nakalaan. Marahil ay gising na siya sa silid na nilipatan, tara na't ating puntahan, siya na ay naghihintay. Nang sila ay makapasok sa silid na inilaan, si Olga ay gising na nga at sila ay hinihintay. Yinakap siya ng asawa at mga anak niyang mahal, bigla siyang napaluha nang ang doktor ay matanaw. Doktor, salamat po ng marami. Ako'y iyong pinagaling sa sakit kong umaali. Wala akong ibabayad ni katiting na salapi. Kapag lubos na gumaling, ako sa'yo'y magsisilbi. Huwag ka nang mag-alala, ang sa doktor na binanggit. Ang lahat ay bayad mo na, yun ang kanyang pahimakas. Itong si Olga'y nagtanong, paano ako nakabayad? Ang utang mo'y nabayaran dahil sa isang basong gatas. Salamat po.